Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. Simulan natin ang Santa Misa sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubahin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may-ari ng tanang kinapal, at ikaw ang tumatawag sa aming paglilingkod para pangasiwaan ang tanang umiiral sa San Sinukob. Ang maaasahang pagganap ni San Isidro sa kanyang pagsasaka ay amin nawang matularan sa lahat ng aming pagsisikap na magkaroon ng makakain ng lahat ng masaganang hapag ng buhay at maglingkod sa kapakanan ng aming kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Isang gabi sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot. Ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Anuman ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y sumasa iyo. Hindi ka maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito." Tumigil siya roon sa loob ng 1 taon at 6 na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galion ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas. Wika nila, magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galion,
Kung ang usaping ito'y tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit, ang sakdal ninyo'y tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautosan ninyong mga Hudyo. Kaya hindi ko kayo hatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo. At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sosthenes, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galion. Pagkatapos nito, ilang araw pang nananatili si Pablo sa Corinto, saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Sencria, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya. At naglayag siya patungong Syria kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na puon, kataas-taasan, ay dakilang hari dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ang tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansuob. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya'y papurihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati. Ngunit magalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapi sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon. Mga minamahal mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Pilipinas, siyempre magandang tanghali, magandang hapon o magandang gabi sa mga kapanalig naman natin sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngayon po ay 15 araw na ng Mayo. At siyempre sa karamihan ay nagpipiesta, lalo na po ngayon,
sa pag-aalala natin kay San Isidro Labrador. Happy Fiesta po dyan sa aking mga kamag-anak at kababayan kabaryo dyan sa San Miguel, Bulacan sa Paliwasan. Si Apong Sidro po ang aming patron. Ngayong araw nga po pinagdiriwang natin ito at alam naman po ninyo siguro ang kwento ni San Isidro Labrador o ni Apong Sidro. Ang banal po na magsasaka. Hindi lang basta magsasaka kasi marami namang magsasaka. Pero ito po ay banal na magsasaka. Na ginawang banal ang mismong pagtatrabaho sa bukid. Siya po ay naglalaan ng panahon para magsimba sa kabila ng pagiging abala sa pagsasaka. Isipin po ninyo, nagsasaka pero nakukuhang magsimba? Opo. Tuwing linggo daw po ay maaga siyang gumigising at nagsisimba bago pa muling magsaka. Minsan daw po ay iniwan niya ang saka para magsimba. Inisip ng umupa sa kanya na magsasaka na ano kaya ang ginagawa niya? Na siya ay tamad at iniwan basta-basta ang trabaho. Kaya pinuntahan po ng amo ang sakahan at nagulat siyang may mga gumagawa sa bukid. May mga nagsasaka, samantalang nagsimba nga si San Isidro. Nagliliwanag po ang paligid dahil may mga anghel ang gumagawa roon, nag-aararo ng lupa kasama ang kalabaw dahil nasa simbahan pa si San Isidro. Hindi po iyon mahika o gawa-gawaan ng pong kababalaghan para po kay Apong Sidro. Pero ito po ay isang pribilehiyo at grasya sa kanya para makapagsimba, makapagpuri sa Diyos at bilang ganti po sa kanyang kababaang loob, masaganang ani po ang ginawang kapalit at kanyang natanggap. Kaya tuwan-tuwa po ang mga amo na kumukuha kay San Isidro Labrador bilang kasama na magsasaka. Sa huling diskurso po sa ating mabuting balita, sa kanyang mga alagad po, sinalaysay ni Juan, ang tungkol sa ating ebanghelyo, binanggit po niya si Jesus. At ang sakit ng pagdadalamhati na mararanasan nila, at marahil ganun din po ang kanilang mga sariling pasakit na pasan-pasan. Ito po ang nagbibigay buhay para sa kanila pong pananampalataya, a life-giving faith. Gayunpaman, iyan din po ang katangian at misteryo ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Sa mundo pong ito, ang paghihirap at sakit, kalungkutan ay bahagi na ng ating buhay. Ngunit makakatagpo tayo po ng kagalakan mula sa Diyos habang binabago niya ang ating kalungkutan tungo sa kagalakan. He will turn our sadness into joy. Ang ating buhay po bilang mga Kristiyano ay hindi magiging malaya sa kalungkutan. Ngunit pinahihintulutan ito ng Diyos na mangyari dahil makakaasa po tayo sa Kanya na mayroong pag-asa. Ipinaliwanag po ni Jesus na mararanasan ng mga alagad ang pangyayaring gaya ng sakit ng isang nanganganak na ina. Pagkatapos po ng sakit ay pinakamalaking kagalakan. Pagkatapos po ng panahon ng pisikal na paghihiwalay kay Jesus, balang araw po ang mga disipulo ay muling magsasaya sa kanyang piling, sa kanyang harapan. Sa ating pong pagbasa ngayon, binibigyan po ng Panginoon si Pablo ng isang nakakapagpatibay ng loob na pangitain. Sinabi niya na huwag kang malungkot, patuloy kang magsalita at huwag kang tumahimik, sapagkat ako'y sumasa inyo. Si San Pablo po ay nakaranas ng napakaraming pagtutol nang pumunta siya sa Korinto. Kaya pinalagay na natin na dahil pagod na siya at takot, titigil na lamang siya. Pero hindi po natapos doon dahil alam po niyang marami po ang mananampalataya na naroon sa lugar na iyon, kaya siya po ay siyang manatili. Naalala po ba natin yung mga panahon masyado tayong nakapokus sa ating ginagawa, sa ating trabaho, o sa ating ministry kung tayo taga-simbahan. At napagtanto natin na ano ba ang ating motibo sa paggawa nito. Minsan pinapagdudahan pa tayo sa ating iba't ibang ginagawa. At hindi naman natutupad ang mga plano, kaya nag-iiwan dito sa atin ng higit na kalungkutan kaysa kaaliwan. Marami pong ganitong nangyayari, parang napakaraming effort, konti lang naman yung ating natatanggap na pasasalamat. Ngunit tandaan natin na itinuturo po sa atin ni San Pablo na hanapin ang ating kaaliwan sa Panginoon.
hindi ito dito sa mundo. Kaya patuloy po tayong nananalangin na nagtitiwala sa Panginoon sapagkat gagawin niya ang kagalakan ng ating kalungkutan. Ito po ang pangako niya sa atin at atin pong maaasahan. Binayayaan po ang mga kababaihan ng kakayahang makapagdalang tao, makapagdala ng bata sa sinapupunan ng 9 na buwan. Pagkatapos po ay ang mga anak sa labor room na halos 12 o 18 oras. Kulang na lang po ang isang maghapon. At ang regular childbirth po ay mula 4 hanggang 8 oras naman sa panganganak kapag normal. Ito po yung isang pagkakataon na hindi namin mararanasan bilang mga lalaki. Kaya nga po hangang-hanga kami sa mga kababaihan, sa ating mga nanay, sa ating mga ate, sa ating mga lola, sa ating mga kaibigang babae. Ang kanilang ilang oras na paghihirap sa labor room, pero wala daw itong kapantay kapag nakita na nila ang kanilang anak, ang kanilang mahal sa buhay. Kaya minsan dumarating ang pagkakataon, mapapaisip ka na lang sa mga anak na hindi marunong magmahal sa kanilang mga magulang. Sa ating din pong pagsunod sa Diyos, kaakibat nito ang sakit at pighati. Wala naman pong madali at shortcut dito. Maaari nating indahin ang sakit na ating mararanasan, pero tayo ay magpapatuloy. Hindi ko po sinasabing i-normalize natin yung sakit. Hindi po tayo mga sadista. Ang sinasabi ko lang po, ito ay ang realidad. Tingnan po natin ano ba ang sinasabi ng Diyos sa ating mundo, ano ang ating gagawin. Hindi para mas mapadali, pero para mas ating kayanin ang mga paghihirap na ito. Ako po sa aking formation, inabot po ako ng 13 years bago naging pari. Opo, matapos pong maging profesional, magtrabaho ng mahigit sa 12 taon sa telebisyon. Pumasok po ako sa formation bilang seminarista. Kami po ay relihiyoso, kaya marami pa pong stages. Binaka ko po yung 12 taon. Kasi naniniwala po akong hindi ko naman to sariling bukasyon. Kasi kung akin lang, matagal na po akong sumuko sa dami ng aking pinagdaanan. Pero ako po'y nakatayo pa rin sa harap ninyo. Naging pari po si Father Edong dahil din po sa grasya at awa ng Panginoon. At dahil po sa paniniwalang iyon, nais ko pong ibahagi ang aking buhay, maglingkod sa Diyos, hindi lamang sa sandaling ito, pero sana sa hanggang dulo ng aking buhay. Ang sakit, pighati at kahirapan po ay bahagi na talaga ng ating buhay. Ito ang katotohanan at hindi nagpapakita ng kawalan ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi tayo dapat lukuban ng kalungkutan dahil alam natin sa bawat paghihirap, naririyan ang ligaya at ginhawa, naririyan kapiling natin ng Diyos. Ito po ay katulad ng pag-aalab ng Ebanghelyo ngayon, kinakailangan pong magdusa si Kristo, pero siya ay mabubuhay muli. Mula rin po sa hirap at kamatayan ay mabubuhay tayong muli, kasama po si Kristo. Iyan din po ang panalangin ni San Isidro Labrador. San Isidro Labrador, ipanalangin mo kami. Amen. Habang inaasam natin ang inihintay ang kaligayahan ng langit, manalangin tayo na ipagkaloob sa atin ng lakas upang maisabuhay ng lubos ang ating pananampalataya. Sa ating dalangin, puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway umako sa krus ni Kristo at maging buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong ipinagkatiwala sa pangangalaga natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nawawala ng pag-asa, naway pasiglahing muli sa kagalakang nagmumula sa kapangyarihang Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga nagdurusa, naway palakasin
at mapagtiis ang sakit na kanilang nadarama. Manalangin tayo sa Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng lakas at ginhawa ng kalooban sa pamamagitan ng ating pag-alaga at malasakit sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Ang mga namayapa naway magpangalay sa kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kagalakan, O Panginoon. Panginoon, palakasin mo kami sa pagharap sa mga pagsubok tulad ng ginawa ng iyong anak. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng biyaya ng iyong Espiritu na mapagtiisan ang mga paghihirap sa buhay na ito na may kagalakan dahil sa pagkakabatid na may kaligayahang naghihintay sa langit para sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inahalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdaan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pagpalain mo ang mga alay na bunga ng pagtatanim at pag-aani ng mga magsasakang kagaya ni San Isidro. Ang pinagpaguran nila sa tagulan at tag-araw ay siya nawang maging pagkain at inuming sa amin ay nagbibigay buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pagpaparangal sa iyong kabutihan. Lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan ang pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ng punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaysan mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan. Puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitang. Hosana, Hosana, sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kayo magsalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Elias na aming Obispo, lahat ng mga relihiyoso, misyonero at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindipating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ng Diyos, si San Jose, ang banal na esposo, kaysa ng mga apostol, si San Pablo at lahat ng mga banal, si San Carlo Acutis, si San Lorenzo Ruiz, at lahat ng namuhay dito sa daigdig ng kadugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit.
namin kami adya sa lahat ng masama at pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at italayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay.
ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipinagpapasalamat namin itong aming pagsasalo-salo sa tanim at ani ng mga magsasakang katulad ni San Isidro na iyong idinangal. Ang kanyang malasakit na paglingkuran ka at ang kapwa ay siya nawang umiral sa aming pagsisikap na hainan ng lahat ng iyong bigay na kakanin sa araw-araw sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ating misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aris Hostia, Eceli Pandis Hostia, Ela Fremumon Hostilia, Darabur per auxilium, Unitrinoque Domino, sit sempiterna gloria, vivitam sibi termino, nobis donet in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na ipinagbuklod sa isang katawan, tayo manigluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba, sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob.
O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa kanila. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming hikahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matitinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan at loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur celui et antiquum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectum genitori genitoque lauset jubilatio salus sonum virtus coque sine benedictio procidenti abut noce campo
binigyan mo sila ng tinapay mula sa na langit. naglalaman sa kanyang sarili na lahat ng katamisan. Manalangin tayo, O Diyos na sa ilalim ng kamanghamanghang sakramento, ay iniwan mo sa amin ang alala ng iyong hirap at sakit. Ipagkaloob mong sa pamamagitan ng pagsamba namin sa banal na misteryo ng iyong katawan at dugo, madama namin sa aming mga sarili ang bisa ng pagtubos mo sa amin. Ikaw na nabubuhay at naghaharing kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Diyos, Purihin ang Diyos. purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, o Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin sa Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang Purihin ang totoo. ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin sa Jesucristo sa banal na sakramento Purihin sa ang altar. Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi Purihin sa ang kanyang Kanya. maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang walhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramentus Domini, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre
Jesus Nazareno,